Noong nakaraang araw nga ay nasaksihan natin kung gaano kaganda ang bansang Switzerland na kung saan napakasarap mag-stay, napakasarap ng klima, pagkain at napakaraming magagandang lugar na pwedeng puntahan. At ngayong araw naman, tayo ay pupunta sa bansang Italia at ating titignan ang mga iba't ibang nagagandahang mga infrastructure. At sasamahan niyo akong mag-time travel dahil dito sa bansang Italia, napaka-rich ng kanilang history. Dito mo lang makikita yung mga dating nababasa natin sa mga libro. Ngayon, makikita na natin ng personal. Kaya tara, samahan niyo akong maglibot-libot. At ang una kong destinasyon ay ang lugar ng Milan. Napakaganda pala dito sa Milan. Pagbungad pa lang, pagkalabas ko ng train station, bubungad agad itong pangatlong pinakamalaking chapel sa buong mundo. At ito ay ang Duomo Milano Chapel. Napakaganda nitong pagmasdan, napakadetalye ng pagkakagawa, napakagaling ng mga bumuo ng chapel na ito. At alam nyo ba guys, na inabot ito ng 600 years bago tuluyang nakumpleto. Ganun siya katagal. Kaya naman isa ito sa mga tourist attraction dito sa bansang Italia. Hindi pwedeng hindi mo siya puntahan dahil nga naman sa nakakabighaning itsura ng kanilang chapel. At ang katabing building nitong Duomo Cathedral ay ang mga naggagandahang mga shopping malls. Dito matatagpuan ang mga mamahaling brand kagaya ng Gucci, Prada, Louis Vuitton at marami pang iba. Nakakamanghangang pagmasdan ang looban ng shopping malls dahil napakadetalye din ng kanilang mga infrastructure. At napansin ko rin sa loob ng building na ito, merong mga taong umiikot dyan mismo sa spot na yan. At nung nagtanong-tanong ako, ay nalaman ko kaya pala umiikot ang mga tao dyan gamit ang kanilang kanang paa ng 3 beses ay para daw magkaroon silang swerte o luck. Pero syempre, isa itong superstitious belief. Nasa sa inyo pa rin yan kung maniniwala kayo o hindi. Or gayahin nyo kung anong mga ginagawa ng turista para naman ma-experience nyo kung paano umikot dyan sa loob ng shopping malls na yan. Malay nyo naman, may swerting nag-aabang sa inyo. Pero kung hindi nyo naman trip, tara, samahan nyo akong pagmasdan ulit itong labas ng Duomo Cathedral at tignan itong mga naggagandahang building sa paligid ng chapel na ito. Kaya tara, samahan nyo ako guys. At pagkaraan lang ng ilang oras, bumalik na tayo sa ating train station para bumili naman ng ticket papuntang Roma. At alam nyo ba na napaka-efficient ng transportation system dito sa Europa? Ilang oras lang makakarating ka na agad sa susunod na destination mo. Halos inabot lang ata ako ng 2 hanggang 3 oras at nakarating na ako dito sa Roma. At ito ang bumungad sa akin. Isang napakagandang lugar ng Roma. At pagdating ko nga dito, nag-ikot-ikot muna ako saglit para makabisado ko ang mga lugar at syempre para hindi tayo maligaw sa ating mga patutunguhan bukas. Kaya naman kinabukasan, maaga tayong gumising para pumunta sa ating susunod na destinasyon at ito ang pinakamaliit na bansa sa buong mundo. Ito ay ang Vatican City. At isa nga ito sa mga pinakapangarap kong lugar na mapuntahan, ang makita ang Vatican City. Baka sakali makita ko ang ating Pope, di ba? Malay mo, maswertehan at mabless tayo. Maaga nga akong gumising kaya naman medyo madilim pa nang pumunta ako dito sa lugar na ito. At iilan pa lang yung mga taong pumapasok, halos siguro mga miyembro pa lang ng Vatican. Kaya iilan pa lang yung nakita natin. At napakagandang pagmasdan ng Vatican City lalo na sa umaga. Maaabutan mo yung sunrise. Kaya naman nag-ikot-ikot muna ako habang hindi pa rin naman pwedeng pumasok sa loob mismo ng Vatican. At dito natin makikita kung gaano talaga kaganda ang paggising ng umaga. Dito mo makikita ang isang napakagandang sunrise kagaya niyan. Kaya naman tumambay muna ako dito ng mga ilang minuto para pagmasdan itong napakagandang bukang liwayway. Ang sarap nilang pagmasdan, napakakalmado, napaka-serene. At parang may kakaibang presensya kapag nandito ka sa Vatican City. Kaya napaka-thankful ko talaga nung nandito at narating ko ang Vatican City. At pagkaraan lang ng ilang minuto, pwedeng-pwede na kami pumasok sa loob ng Vatican. At heto ang bumungad sa aming lahat. Ang isang napakagandang lugar ng St. Peter's Basilica. Napakaswerte nga natin dahil maaga tayong pumasok dito sa Vatican o dito sa St. Peter's Basilica. At wala pang ganong taong mga tumitingin, di pa ganong crowded. Dahil kadalasan nga kapag peak season dito or bandang alas 10 ng umaga o alas 11 ng umaga, punong-puno na ng mga turista ang lugar na ito. Kaya napakaswerte natin at nagkaroon tayo ng pagkakataon na malibot itong St. Peter's Basilica nang walang ganong maraming tao. Kaya naman na-appreciate natin ng husto itong mga naggaganda ang mga sculpture dito sa loob ng St. Peter's Basilica at nagkaroon pa tayo ng pagkakataon para makapag-attend ng Mass
dito mismo sa loob yan. Yun nga lang, hindi ko naabutan si Pope, kaya naman nag-ikot-ikot na lang ako at pinagmasdan itong nakakamanghang building ng St. Peter's Basilica. Hindi ka magsasawang tumingin dito sa lugar na ito. At alam niyo ba guys, yung nasa likod ko, dyan daw mismo nakalibing si St. Peter. Kaya naman napakaraming turistang pumupunta dito. Kaya tara, samahan niyo akong mag-ikot-ikot pa dito sa paligid ng St. Peter's Basilica na makita natin lahat ang bawat detalye, ang bawat nagagandang mga sculpture at iba't-ibang saints na pwede mong makita dito na nakadisplay mismo sa loob ng Vatican. O di ba? Napakagandang pagmasdan ng looban ng St. Peter's Basilica. Pagkatapos nga niya, lumabas na ako at dito ko napansin na nagdadatingan na ang mga iba't ibang turista. Nag-uumpisa ng dumami ang tao. Kaya naman, nagmadali na rin akong pumunta sa likuran para makabili ng ticket papunta sa tuktok ng St. Peter's Basilica. Lalakad ka nga lang sa isang napakakitid na lugar. Pero kahit talakarin mo ito, ay sulit pa rin ang pagpunta sa tuktok ng St. Peter's Basilica dahil makikita mo yung mga nagagandahang mga building. Kaya excited ako na makita kung anong meron sa taas. Kaya naman tara, samahan niyo akong maglakad kahit nakakapagod ang pag-akyat dito mismo sa tuktok ng St. Peter's Basilica. At kahit nakakapagod ang pag-akyat dito sa tuktok ng St. Peter's Basilica, kung heto naman ang bubungad sa iyo sa taas, syempre, sulit na sulit yung bawat hingal at pagod mo sa pag-akyat dito dahil napakagandang pagmasdan. Ang lugar na matatanaw mo dyan sa baba, ganito yung makikita mong view. Makikita mo ang kabuang lugar ng Vatican City, lalo na itong St. Peter's Square, di ba? Nakikita lang natin yan sa postcard. Pero kapag nandito ka sa tuktok, kakaroon ka ng pagkakataon para makapag-selfie, kumuha ng magandang angulo at gumawa ng sarili mong postcard dahil napakaganda ng view dito mismo sa tuktok ng St. Peter's Basilica. Ang naalala ko, parang nagbayad lang ata ako ng 10 euro para makaakyat kami dito sa tuktok ng St. Peter's Basilica. Wala pa nga ganong tao kaya hindi pa ganong crowded. Kaya makakakuha ka rin ng isang magandang pwesto para makakuha ka ng magandang picture at angulo mo. At syempre, para makapag-relax, makapagnilay-nilay, pagmasdan itong napakagandang lugar ng St. Peter's Square. Kaya tara, samahan niyo akong pagmasdan itong napakagandang lugar ng Vatican City. At tumambay nga tayo dito ng kahit mga halos kalahating oras para masulit natin yung bayad sa pag-akyat dito sa may St. Peter's Basilica. Siyempre, sulit na sulit naman yan dahil nga napakaganda ng tanawin sa taas. Medyo challenging nga lang ang pag-akyat at syempre, challenging din ang pagbaba. Kagaya niyan, napakakitid talaga ng daan papunta sa pinakataas ng St. Peter's Basilica kaya kailangan mo talaga ng pasensya, pag-iingat at tiyaga para maakyat mo ang tuktok ng St. Peter's Basilica. Pero sulit na sulit yan dahil kahit ganyan yung dadaanan natin, kung napakaganda naman ng makikita mo sa taas, syempre, sulit na sulit ang ating pagpunta. At syempre, successful ng ating pagpuntas dito sa may Vatican City. Ang dami nating nagawa, ang dami rin nating nakita, kaya mission accomplished! Yes, we're done. At yun na nga, mission accomplished ang ating pagpunta sa tuktok ng St. Peter's Basilica. At paglabas nga dito, medyo maliwanag na at mukhang dumadami na din ang mga turista na papunta dito sa may St. Peter's Basilica. Ayan sila guys, oh, ang dami nila. Iba talaga ang maaga
dahil hindi mo aabutin yung mga ganyang kadaming taong papunta dito sa katedral. Dahil pagkaraan lang ng ilang oras, ayan ang bumungad sa akin. Isang mahabang pila para lang makapasok sa St. Peter's Basilica. Kaya successful ang paggising ng umaga. Sulit na sulit. Kaya naman super nag-enjoy tayo at ang dami nating nagawa sa pag-iikot dito sa may Vatican City. Kaya naman please don't forget to follow, like, and subscribe para makita nyo pa ang ating mga ibang adventure. Pero dahil dyan, panoorin muna natin ang ating summary dito sa may Vatican. Enjoy guys! Thank you for watching! See you!